Nasa atin na pong linya si Engineer Juanito Galang, ang Officer in Charge po at Deputy Administrator for Operation and Services ng Pag-asa. Ito'y napaka-importanteng paksa. Makinig po tayo mabuti. Magandang umaga po sa inyo, Administrator. Yes, sir. Manong Ted, magandang umaga po at magandang umaga din po kay Miss DJ Chacha. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Administrator, mawalang galang lang ha, magtatanong lang po ako. Gaano na ho kayo katagal sa Pag-asa? Since 2003, almost 21 years. Okay, opo. Kasi nga po, kaya ako nagtanong kung gaano na kayo katagal, engineer. Kasi po, hindi ba kung babalik tanawan po natin yung kasaysayan ng pagdedeklara po ng mga typhoon signal ng Pag-asa, di ba nag-evolve na po ito, no? Kasi nga din sa climate change, etc. Dati-dati po kasi, signal number 1 lang yan, number 2, tsaka number 3, remember? Opo. Yes, sir. Opo, yes sir. And then sa school, dati-dati po, usually pag signal number 1, may pasok pa, no? Bago signal number 2, tsaka alam po nagdedeklara sa high school na wala pong klase. Anyway, ang amin pong panayam na ito ay dahil nga sa nakapanayam namin kahapon si Secretary John Vic Rimulya. At sabi niya nga, panahon na raw para pag-usapan po ninyo ng DILG, ng, ng NDRRMC o CD at maging ng DepEd kung kinakailangan na bang magkaroon ng pagbabago sa mga anunsyo sa kawalan po ng pasok. Sige, so ito po ang aking premise muna para maintindihan po natin ang latag po ng ating pong diskusyon. Sa ngayon sir, ang umiiral po na DepEd policy ay yun pa rin pong dati na in-issue noong 2022, no? Yung cancellation or suspension of classes. Dito nga po nakalagay, no? Guidelines on the cancellation or suspension of classes and work in schools. Kapag daw po may tropical cyclone wind signal 1, 2, 3, 4, or 5 by Pag-asa, automatic po ito, no? Pag number 1, classes, okay, kinder ho to grade 12, pati po ALS, automatic daw pong canceled. Sa number 1, okay. Yes, Ngayon, sir. opo, kalimitan po, engineer, nga nangyayari, kapag po number 1, umaaraw po naman. Opo, at wala pong anuman pong hangin o anuman pong ulan. Pwede ho ba namin munang malaman po ang hugot po ninyo sa inyo pong pagdedeklara? Hindi po ito habagat hindi pa ho pinag-uusapan ang rainfall warning dito. Kung hindi, ito lang pong ang ating pong nakagisnan na pagbibigay po ng anunsyo kapag po may tropical cyclone bulletin. Go ahead, sir. Oo, tama po yun, Manong Ted. Actually, yung sinusunod natin dati, tama nga po, yung EO number 66, yung panahon pa po ni late President Pinoy. Yung signal number 1 ay preschool lang ang walang pasok. Subalit, naglabas nga po ang DepEd Order number 37 noong 2022 na ang ginawa po ay simula signal number 1, 2, 3, 4, or 5, lahat na po from kindergarten to grade 12 ay wala na rin pasok. Tapos canceled na rin po yung mga local government units, yung mga lugar na nasa area ng signal number 1. So malaki po talagang kaibahan nito. Kung titingnan natin, malaking kaibahan yung EO 66 saka DepEd Order number 37. So gaya nga po ng napapansin ng iba, nag-raise tayo ng signal number 1, maaraw pa talaga. So marami po yung palagi kaming pinupulaan, bakit daw nag-suspend kami ng pasok. Ang ginagawa kasing basihan po itong DepEd Order number 37. Although, kung titingnan natin, parang may pagkakaiba talaga. Malaking pagkakaiba nung dalawang kautusan na to. So, yung naman pong binibigay nating lead time, Manong Ted, para makapaghanda. For example, 36-hour lead time. Wala pa talagang ano yan, halimbawa kung papasok ang bagyo. Wala pa po talagang epekto yan sa atin. Binibigay po natin yun para may sapat na oras kahit paano makapaghanda yung mga kababayan natin bago umpisang maramdaman yung hangin na around 62 km per hour yung pang signal number 1.
Ayun po. Opo. Sige ha, ito lang po para mas malinaw ito. So, yung pong wind threat, strong winds under number 1 sa ilalim po ng tropical cyclone, bulletin ng Pag-asa, ang lead time nito 36 hours, no? Opo. Ibig Tama po, sabihin, 36 binibigyan mo hours. ng pagkakataon na maghanda ang lahat sa loob ng 1.5 araw na maghanda dito sa papalapit na bagyo, di po ba, ha? Okay, yan po yung... Tama po. Opo. So, ano po sa palagay ninyo? Hindi natin, again ha, hindi pinag-uusapan dito yung ulan ha, iba po yun. Mamaya pag-uusapan Opo. natin yung heavy rainfall warning na yan. Ano po sa palagay nyo? Kasi kahapon sabi po sa amin ni Governor John Vic, no? Sabi niya, for the longest time daw sa Cavite Girl, before siya magdesisyon ng walang klase, maliban po sa Pag-asa forecast, meron pa siyang iba na inaalam na sources po ng panahon para makapagdesisyon. Ibig sabihin, alam niya rin itong 36 hours na ito na lead time. Ano po sa palagay po ninyo? Panahon na ho ba para baguhin po ng DepEd, magkaroon po ng panibagong order at baguhin po ang patakaran sa pagsuspend po ng klase kapag po nagkakaroon ng tropical cyclone signal number 1? Sa akin pong pananaw, Manong Ted, mas maigi na baguhin po natin. For example, yung pag nag-raise ng signal number 1, kasi ang nangyayari po ngayon, for example, kung stationary yung bagyo, signal number 1, minsan lumalampas po yan ng 36 hours na wala talagang nararamdaman. Kawawa naman po yung mga estudyante natin na palaging walang pasok. Kaya nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. Kasi kung titingnan natin yung DepEd Order number 37, pati yung online classes suspended na rin po. Siguro isa rin po yung dapat na i-review. Kumbaga, kung talagang hindi maiwasan na mag-suspend sa 36-hour lead time, sana yung mga online classes pa rin, ituloy natin. Pero dito sa DepEd Order 37, pati yung online classes suspended din po. Ayun, opo. So ito ho ang inyo pong pananaw. Napag-usapan niyo na ho ba ito ng pamunuan ng Pag-asa o maging ng Secretary Solidum? Ito pong inyong opinion na ito, sir? Kasi parang pati po si Secretary Solidum sa aming huling panayam, mukhang ganun din po ang kanyang direksyon eh. Dito po sa Pag-asa, napag-uusapan po yan. Pero I'm not sure, wala po kung idea kung napag-usapan na sa EDSECOM meeting yung mga agency na ma-attend sa DOST. So, po. Opo. Sa-clarify ko po. Opo, sige. Kasi nga ho, laging pinupulaan ng Pag-asa. Di ba? Kayo sinisisi. Ano ba naman yan? Taas-taas ng araw, walang pasok. Alam niyo ho yun? Sila po kasi tagapagbigay lang ng warning. Yung nagsususpend na klase, hindi sila. DepEd, di ba? Opo. At saka yung LGU. Ito ho ngayon, bago natin tunghayan itong rainfall warning, hindi ho ba dumaan ang bagyo? Okay, so nag-raise ka ng from number 1, tinaas mo na number 2. Sa number 2 po, ang lead time ay 24 hours. Okay? Tama po. Opo. Sa number 3 ay 18 hours. Meaning, bago pa dumating, binibigyan ka ng kalahating araw to prepare, ha? So, kung talagang dadaanan ng bagyo o malapit sa bagyo, sa mata ng bagyo, sa pinakagitna nito, ay magsilikas na kayo. Paano ho ba ang sitwasyon kung dumaan na yung bagyo? Okay? Pagdaan ng bagyo, yung mga dating number 3, nagiging number 2. Yung dating number 2, nagiging number 1. Meron pa ho ba pinag-uusapan doon na lead time? Kasi dumaan na yung bagyo, tapos from number 2, nag-number 1 na. So ano hong ibig sabihin nun? Di ba dapat doon ang assumption, kung from number 2, nag-number 1 ka na, practically wala nang bagyo. Opo. Ang ibig lang po sabihin doon, nag-a-apply lang po yung lead time na sinasabi natin kapag paparating yung bagyo, kapag approaching pa lang siya. So, for example, manggagaling sa dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may Pacific Ocean, mag-a-apply po yan yung lead time na 36 hours sa signal number 1. And then,
May mga instances po na Sir Ted na yung lead time hindi natin na i-implement na susunod. Mm-mm. Example yan, may mga bagyo na nabubuo malapit na sa kalupaan. Mm-mm. So yung lead time po na 36 hours, hindi na yan na Mm-mm. hindi na naipapatupad. Okay. Pero yun po, yung mga ganong instances. Opo, yes sir. Para si Christine, no? Opo. Okay. So, balikan ko lang. Kasi po, ito ho, para sa akin medyo ito ho, dapat napansin na po ito ng mismo ng kinauukulan. Napaka wala ho naman sa prinsipyo o wala sa katwiran yung dumaan yung bagyo. So from number 2 naging number 1. So papalayo na yung bagyo. Number 1 pa rin yung signal. Wala pa rin klase. Yun ang pinupunto ko po dito. Alam mo na wala nang bagyo 'Di ba? Wala na ho itong tropical cyclone na ito So kung number 1 na tapos from 2 naging number 1 ka na, 'di ba dapat practically nga pag ganun po, may pasok na kasi nga maganda na panahon Ang ano po sir, ang dahilan naman po, na itanong na rin po namin yan, ang dahilan nila, may mga areas po na naapektuhan, yun yung sabi nga, may mga areas na naapektuhan. So kung magbabalik agad ng klase, hindi rin po makakapasok yung mga estudyante sa Opo. mga naapektuhan na lugar. Opo. Sir, we're talking about kung talagang tinamaan understandably, Opo. di ba? Yung mga binaha, ginamit yung eskwelahan na evacuation center. O yun po, ano ho yun? Hindi yun ang tinutukoy ko. Kasi po kadalasan, halimbawa itong mga nagdaang bagyo, no, sa Bulacan, nag-number 2 doon, no? Nag-number 2, hindi nag-number 3. Nag-number 2 lang, no? Bilang pag alam niyo ho 'yon kasi sometimes if with all due respect, you err on the side of caution 'di ba? Hindi na baling magsobra ka, wag ka lang magkulang. So number 2. And then wala naman talagang damage doon. Wala practically po ihip lang ng hangin kaunti, wala naman damage. Tapos nag-number 1. So sa Bulacan, tigil pa rin po ang lahat kahit na walang damage kasi nga number 1 pa rin sila per DepEd order. Di ba parang parang wala sa katwiran? Medyo, kung titingnan natin, Manong Ted, medyo sobra nga po. So parang, anong term na yun? Parang masyadong binibaby yung mga estudyante. Hindi tulad ng parang panahon natin noon na kahit malakas ang ulan, pumapasok pa rin. Parang gano'n. Opo. Sige po. So kasi nga ho, kaya natin ginagawa itong panayam para maintindihan ng ating mga kababayan. Opo, ito pong sitwasyon ninyo at saka yung dapat na gawin mapagbabago. Kayo po sa Pag-asa, sir, dito po sa inyong pagbibigay, no? So, okay na tayo doon. Malinaw na po ito, na yung number 1 nga po, practically, kapag hindi ho talaga kayo tinamaan ng bagyo, no, o kaya hindi ho naman kayo talaga pupuntaryahin ng bagyo, practically po ito ay maaari na nating sabihin na pwede pa rin po magkaroon ng pasok. Okay? Tropical cyclone po ito, hangin na pinag-uusapan. Dito po sa inyo pong mga cyclone ngayon, dati po kasi, engineer, ano lang ho kayo, probinsya di ba? Mga probinsya. Ang inyong mga warning na mga lugar, no? Ngayon po, detalyado na Ultimo mga bayan. Talagang east of ganito, north of ganito, detalyado na po ito. Ano ho ang purpose nun? Bakit po ganun nakadetalye? Kaya may isang mayor na nagreklamo dahil daw napuruhan sila, sila naman daw nasa na category 4, hindi naman 5. Alam niyo ho yun? Go ahead, engineer. Opo. Well, inanon po natin, parang mas dinatalyado natin. Nasa municipal level na yung signal natin. Ang dati po kasi, for example, itong bayan ng Quezon, napakahaba nito Minsan nahahati po yan sa dalawang signal ang binabanggit natin. Northern part ng Quezon, for example, signal number 2. Marami pong nagtatanong, ano daw pong mga bayan yung binabanggit namin sa northern part ng Quezon. So ang ginawa po namin, pag binanggit namin yung northern part ng Quezon, naka-open, close parenthesis, binabanggit po namin yung mga bayan na nandun po, na nakataas sa tropical cyclone wind signal na yun. So eventually, hanggang sa in-apply na rin po namin yan sa ibang parte sa buong Pilipinas na in-apply na namin yung by municipality level na po yung naging warning natin at
nagustuhan naman po ng mga LGU. Kasi nga po specific na po ito, di ho ba, no? At Opo. pag hindi ka pa naman naghanda, nakabanggit na yung pangalan mo ng yung bayan nyo dito nga sa Opo. naturang location na posibleng tamaan po. Opo. So sir, sa ngayon po, ano, dito po sa inyong estilo na ito ng pagbabanggit po ng mga bayan na under itong mga storm signal number number na ito, wala na kayong balak pang mas i-improve pa po ito? Meron ba kayong iniisip? Paano po ito mas mapagbubuti pa? Walang sunod lang po kasi nito barangay level na. Pero may mga project po na ginagawa ang Pag-asa ngayon tulad po nung impact-based forecasting. Ibig sabihin, hindi na po tayo magko-concentrate sa threshold. For example, hindi na, halimbawa, yung 30, halimbawa, sabihin natin yung signal number 2 ay 61 to 120 km per hour. Hindi na natin po i-communicate ng ganun. Ang i-communicate po natin, ano bang impact na pwedeng maranasan ng mga nakatira dito sa signal number 2. Hindi na po natin babanggitin yung na 120 km per hour mararamdaman nyo dyan, kundi yung pwedeng matumba yung mga ganitong puno, matanggal yung mga bubong, yun na po yung i-communicate natin. Kasi may mga naririnig din po tayo na hindi nila naintindihan yung forecast, hindi maliwanag yung warning, yung mga ganun. So, siguro po sa ganung paraan, pag sinabi nating babahain kayo, matatanggal ang bubong nyo, ng bahay nyo, ay yung maintindihan po yun ng lahat. Opo, ayun. So, yun po yung mga pagbabago na ginagawa po ng Pag-asa ngayon. Opo, ang Pag-asa po naglalabas ng Filipino version ng inyong bulletin? May mga yung mga regional services division natin, tina-translate po nila into their own dialect. For example, yung sa Northern Luzon, dito po kasi sa national, English niya. So sa Northern Luzon, tina-translate nila into Ilocano version. Meron po sa Visayas, Bisaya naman sa may Southern Luzon, ginagawang Bicol, mga ganun pong initiative. Opo. Pero sa NCR, wala kayong version ng Filipino, di ba? Sa NCR, wala po tayong version ng Filipino. Opo. Okay. Sige po. Siguro po, kung if we may humbly suggest, engineer, palagay ko po panahon na rin na mag-draft ng Filipino version. Opo. Nang sa ganun din po, maari nang magamit direktamente ng ilang pong himpilan ng radyo o maging sa mga lalawigan na magiging basis po nila sa kanila pong pamamahayag, no, sa isyong ito. Kasi po, minsan din, paano mo isasalin sa Filipino ang 200 millimeters of rain? Tama po. Di ba? So, yes sir, marami pong maganda din po yung suggestion yun. So, pag-uusapan namin dito sa actually, marami na pong suggestion na ganyan na magkaroon ng Tagalog o Filipino version. So, pag-uusapan po natin sa hepe ng National Capital Region na Services Division. Opo. Tingin ko lang po open sila sa ganyan. Opo, yes sir. Kasi nga ang ating adhikain is to improve, di ba? To improve ho naman Yes sir. Opo. Ito hong inyong heavy rainfall warning naman. Ngayon po kasi, separate na ito di ba? Dito po sa cyclone, sa hangin, right? Dati kasi po, package deal na ito Di ba? Number 1, number 2, number 3, kasama na yung ulan, kasama na yung hangin. Dito po sa inyong rainfall warning, ang sinasabi po ng DepEd circular na ito, kapag po orange din, o kapag ginusto ng LGU, actually, pwede na sila mag-suspend, hindi po ba, ng klase. Tama po. Opo. So, kapag po orange, klaro na po ito. Opo, kindergarten to grade 12. Dito po, wala kayong objection dito. Tama po ito. Gusto ko lang pong ipaliwanag na itong sa heavy rainfall warning, parang may term na tinatawag niyang nowcasting siya. So, tumatagal lang po yan ng 3 to 6 hours. For example, nag-raise po tayo niyan, nag-warning ng ganyan ay gabi. For example, 8 hanggang 10 or 12 ng gabi, hanggang doon lang po yung epekto ng malakas na ulan na yan. So, minsan nangyayari kahit ang warning namin po ay sa gabi, naglabas kami ng warning sa gabi,
kinabukasan, tinatanggal na rin po yung pasok. So, sinusunod po nila dito sa DepEd Order number 37 na ito. Mm. Opo, yung nga po, kasi meron din pong nangyayaring sisihan kapag nag-suspend, malakas ang ulan ngayon, and then titila naman, di ba? Titi. Opo. Opo, and then aaraw. Opo, Mm. ano ho ba ang hirap po sa inyo pong banda? Opo, sandali muna. Engineer, salamat sa inyo po paghihintay. Thank you, sir. Opo. Opo. Salamat din po. Salamat. Opo. Doon tayo naputol po sa aking katanungan nga na ano ho ba ang hirap ng mga tagapag-asa sa panahon po ng habagat at ang pinag-uusapan natin ay itong mga rainfall warning na ito na kung saan po naman kapag kayo po ay nagdeklara ng orange, pagkatapos ng umulan ng ilang oras, nawawala yung ulan at kayo ang nasisisi ulit na mali ang forecast ninyo. Opo. Actually, nabanggit nyo nga po yung habagat. Ang characteristics po kasi ng habagat, yung madaling araw na ulan talaga yan. Yung may kalakasan naman talaga. Tapos, pagdating ng around na 6 a.m., titigil na po yan. 5 to 6 a.m., titigil na yan. And then, makikita natin aaraw na talaga. So, alam po namin na gano'n ang characteristics talaga. So, yun yung lagi namin sinasabi na although ang binabasihan talaga nila, ang babasihan po talaga yung heavy rainfall na kapag nag-issue ng red o orange. Yun na po, i-carry over na po yun all throughout the day. So, sa part namin, gagawin namin yung trabaho namin. Pero, may mahirap din, personally, mahirap din po talaga yung hindi yung mababasa mo sa social media na ano pa naman yan, mali na naman ang forecast, yung mga ganun ka na. Opo. Sa isang banda, hindi kahit sabihin natin na huwag pansinin, may time na parang wala ka naman talaga sa mood na naapektuhan din kahit paano. And we sincerely understand, Engineer. So, ganito po, kasi po, ang desisyon pa rin naman kasi ng suspension of work or classes ay nanggagaling sa LGU kung hindi nakikialam ang Malacanang, kung talaga pong matindi ang dilubyo. So sa LGUs kasi nga, kapag nagkaroon po ng orange, kapag ho kasi red, iba na hong usapan yon. Usually po talagang, talagang ang trend po, buong araw ka nang inuulan, lalo na yung mga siyam-siyam na mga kung tawagin natin, tuloy-tuloy po araw-araw umuulan. Kapag po orange kasi, di ho ba? Sabi nga ninyo, usually ako din naobserbahan ko ng early morning, uulan, and late afternoon, di ba? Usually, paghabagat season. Pag late afternoon, may thunderstorm na. So, kapag ganyan na orange at habagat season po, na usually po yun ang characteristics po ng ulan, ano po ang inyong suggestion sa mga LGU kung meron man sa suspension po ng klase? Well, kung pwede po nating ito po, ini-implement sa ibang bansa yung ang ginagawa ay sinususpend yung pang-umaga at merong pasok sa hapon or vice versa. Alam mo, sa umaga maulan at tumigil sa hapon, kinukontinue pa rin po yung panghapon na klase. Sa mga ibang bansa po, ini-implement yung mga ganyang sistema. So makakatulong po sa atin yun kung pag-aaralan po natin na gano'n. Okay, sige po. So, yung nga po, meron po kasi ngayong panukalangan, hindi ko lang ho alam kung gaano kabilis dito ang gobyerno, NDRRMC o OCD, na magkaroon po ng parang summit, At pag-usapan niyo po itong mga bagay na ito para magkaroon pa tayo ng improvement sa ating pong paglalabas ng bulletin. Kayo po naman po sa Pag-asa ay naghahanda na ba kayo in case magkaroon po ng summit para ma-suggest po ninyo, mailatag ninyo on the table ang inyong mga gustong ipanukala pagbabago? Kami po naman lagi namang handa na makipag-usap para ma-improve natin ang hangarin naman natin, lalong ma-improve talaga yung pagbibigay natin ng services sa mga kababayan natin. Opo. So, handa naman po. May mga nakaprepare naman po ng mga ideas, mga suggestions na pwedeng ilatag sa summit na yun. Meron ba kayong kinukonsulta na mga sinuman pong maalam para po sa paghahayag ng informasyon kasi yung mga 200 millimeters of rain, asahan yung mga ganun pong bagay, how will you translate that in Filipino or in the vernacular? Kasi kung ang undoy ay, di ba 400 millimeters ang undoy?
Opo. Opo. 400 milliliters in 6 hours lang po In yun. 6 hours, okay. 'Di ba? So kung ako ha, ang inyong maranasan na buhos ng ulan dito ay halos kalahati nung ibinagsak nung kay Undoy at ito'y posible pang tumaas depende sa magiging baksak ng ulan. Kaya magsibakwit na kayo. Kung, doon po din ako naimbitahan ng DOST nga ulitin ko lang sa Davao nung nagdaang administrasyon at doon kasi after ng Yolanda nagkaroon na sila ng briefing sa mga broadcasters paano ba paano mo itatranslate sa vernacular yung bulletin ng pag-asa doon sa mga Opo. sa kanilang lokalidad. Radyo kasi, no? Ito kasi pakikipagtulungan ng local KBP chapter doon. So, nandun ako, naging panauhin ako. Ang sabi ko lang sa mga local broadcasters doon, sabihin nyo, oo, kapag binanggit ng ganito, yung taas ng daluyong dito, storm surge, halos Yolanda. para sila kapag hindi naman ganun nang nangyari, pasalamat kayo at hindi naging Yolanda ito. So yung medyo naman daw na nung una parang dahil sa effect ng Yolanda marami talagang nalunod nagkakaroon ng effect no kapag ganun nga po inihahalan tulad sa mga nagdaang bagyo, yung Pablo, ganong kalakas ang hangin nito, Pablo. So yung mga taga doon, ang dami namatay nung Pablo, kaya sila nag-iingat, sir. Opo, yung mga actually ginagawa nung nakaraan na bagyo dyan, yung parang worst case scenario. Yun po yung ipinatupad ng NDRRMC ngayon. Kasi patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa NDRRMC. So, ang paghahandang ginawa ay worst case scenario talaga. Parang no regret policy. Kaya papapansin natin, although may mga casualties pa rin, hindi na ganun kataas. Opo. O sige po, ang amin po, Sir Engineer, huwag kayong masisiraan ng loob kasi alam nyo, talagang ganyan po ang mundo. No? Hindi ho natin mapapasaya ang lahat pero ang importante po, you remain focused sa inyong mission na paglingkuran po ang aming mga kababayan, ang ating kababayan, sir. Opo. Opo. So, sa akin sa Manong Ted, ang gusto ko lang naman na siguro sa parang point of improvement din yung paano ma-enhance yung public awareness saka yung communication para kasi minsan kahit tama yung forecast kung depende sa communication din na the way na i-communicate natin yung warning kahit gaano pa yung ka-perfect o katama. Kaya siguro isa pa yung paano natin siguro ma-enhance ba yung community at yung mga stakeholder engagement para kasi kung hindi rin kikilos yung community doon sa binibigay na warning kahit yung warning natin maganda na o aware sila na may warning na ganito ganyang kagrabe kung hindi rin sila engaged parang hindi rin magiging successful. Opo. Yes, sir. At diyan po, napakalaking bagay ang kaalaman at aksyon ng LGU. Sabi ko nga, kung meron kang gantong bulletin, hindi naman binabasa ni Mayor, di ba? Di ba? O useless po ito. This is only a piece of paper. Kung meron nga silang bulletin, nakalagay dyan number 4, yung bayan mo, tapos tinamaan ka ng malakas, number 4 nga, dapat naghanda ka na Tapos isisihin mo Pag-asa. Alam niyo yun? Opo. Anyway, salamat po, engineer ha. Mabuhay po mga taga-Pag-asa. Yes, Thank you. Opo. Maraming salamat po at magandang umaga po. At maraming salamat din at binigyan kami ng pagkakataon na Opo, na makapagpaliwanag. Thank you.